Isama natin sa ating panalangin ang mga nag-aalay ng misa ng pasasalamat ni Romulo at Rosario Lubis and family, Edison Caraos and family, Alejandre Ticatic, Coring Eyas and family, Tubilieja family, Darwin Dimaano and family, Dimaunahan family, Edita Cuevas and family, Charles and Hilda Tibayan, Judy and Christopher Lalog and family, Nida Tikis, Karen Joy Lucky, Lorenzo Silva, Rening Marlene and Joy de la Vega, Christy and JC Haplos and family, Lloyd Paraino and family, Romeo and Gina Orense and family, Rafael Maralit and family, Gloria Celetaria and family, Francine Tibayan, Maria Susan Menyas and family, Mila Ilagan. Para sa kaarawan ni Alea Rain Katimbang, Leslie Subul, Nancy Olan, Carmelita Dimaano, Joseph Lubis, Dante Lubis, Perfecto Loleng Jr. Para sa natatanging kahilingan ni Marilena Luna, Romulo and Rosario Lubis and family, Rose Matanggihan, Simprosa Salazar and family, Darwin Dimaano and family, Librada di Maculangan, Lorenzo Silva, Feli Magpantay and family, Marisa Hinlo and family, Rafael Maralit and family, Marites Paraino and family, Zyril Tiffany Katimbang. Misa Nobena para sa karangalan ng Poong Nazareno. Ang atin pong sponsors ay sila Eric and Bessie Tibayan, Elia Tibayan, Iking and Lucina Lubis, Lucinda Lubis, Roel Malabag, Menchi Magtibay, Patricia Irabon and family, Jason and Mylene Silang, Yolanda Akar. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Rufina, Estefania, Primitiva, Fermina, Monsignor Isabelo, Father Pio Ricardo Cardinal Vidal, Father Eugenio Lope Expedito, Ricardo, Mel at lahat ng yumao na kaanib ng apostolado ng panalangin. Care of Samahan ng Apostolado ng Panalangin. Maria, Nelly, Elizabeth, Constancio sa pag-alala ng pamilya Katimbang. Roel sa pag-alala ni Janice Rodriguez. Efigenia Amado, Dante and Gerald sa pag-alala ni Merly Matanggihan. Brian sa pag-alala ng pamilya Templo. Nicodemus Calixto Concepcion sa pag-alala ni Isabel Luna, Kahukom at pamilya. Kim Lawrence sa pag-alala ng pamilya Salazar. Avelino Andres sa pag-alala ni Coring Eyas at pamilya. Lahat ng kaluluwa sa purgatorio sa pag-alala ni Luella Tubilieja. Tor Julicer sa pag-alala ng pamilya Aguila at pamilya Albis. Pedro Sr. Concepcion Nelson sa pag-alala ni Sonia Insyong Sialcita and family. Lino Jacinto Felix at lahat ng kaluluwa sa purgatorio sa pag-alala ni JC at Christy Haplos. Cesar, Ines, Gregorio sa pag-alala ni Edita Cuevas at pamilya. Buenaventura, Lowen and Josephine sa pag-alala ng pamilya Osenya. Nelson sa pag-alala ni Susan Calalo at pamilya. At lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Ganon din ang pasasalamat ni Vice Governor Mark Lebiste at pamilya, Josie Casabuena. Umari lang po ay panatilihin nating tahimik ang ating simbahan. Kaunting katahimikan po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihi sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili, mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay
ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, O Inang Kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi Panginoon Hesus, ang pagmamahal ng Ama at ang pakikisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Masaya tayo nagkakasama-sama yung kapistahan ng ating sambayanan at ang kasiyahan ay dulot ng simoy pa rin ng Pasko at alam natin, Pasko ay nandyan ang anak, yan ay anak ng Diyos naging tao at ang ina na tao naging ina ng Diyos. Kaya laging magkasama yang mag-ina at tayong lahat ay kanilang niyayakap para makisa sila at makisa natin ang Panginoon Diyos. Yan ang hiwaga ng ating pananampalataya na dapat nating pasalamatan lagi at dapat tayo nagkakasama, nagkakaisa, nagmamahalan sa diwang iyan ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Pagsisihan natin mga gili kong kapatid, mga pagkakataon na tayo ay nagkulang sa pakikisa sa Diyos. Mga pagkakataon na tayo ay lumayo sa Kanya at napalinlang tayo sa masama. Yung mga pagkakataon na kinalimutan natin siya at ang ating kapwa-tao na kapwa natin mga kapatid sa pagiging ama ng Diyos at pagiging ina ng Diyos. Pagsisihan natin at ating mga kasalanan, hiling natin kapatawaran sa Diyos. Alam natin siya walang hanggan ang pagmamahal at awa sa ating lahat. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga head, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa aming pagpaparangal sa ngalan ni Jesus, kaming mga nagkakamit ng kanyang matamis na pagmamahal sa sanlibutan, ay bigyan po ninyo ng puspos na kaligayahan sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo?
Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo. Mabuklob kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos, ang nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano ba't ang lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong talingain. Likha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan,
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Ang mga minamahal kong kapatid sa banal na pagkapari, sa pangunguna ng dating Vicario Foranyo, Father Benny, ang ating kura paroko, Father Odong, ang ating Hermana Mayor, Honorable Congressman at Mrs. Edwin and Judy Garjola, ang mga taong pamahalaan sa pangunguna ni Vice Governor ng Lalawigan, Honorable Mark Libiste, ang ating butihing mayor ng bayan ng Mataas na Kahoy, May Honorable Janet Ilagan, ang pamilya Garjola na kasama natin ngayon, Mrs. Ellery, Engineer Iaral, mga kasama sa masaya at makabuluhang pagdiriwang ng ating pagsamba sa Diyos sa napakagandang pagkakataong ito, mga namumuno at kaanib sa sangguniang pamparokya at sa mga iba't ibang samahang pangsimbahan,
mga mananampalataya na bumubuo ng sambayanan dito, mga bisita, mga pilgrims, mga giliw kong kapatid, happy fiesta po sa inyong lahat. Nung binindisyonan po natin kayo ng Ebanghelyo, katulad ng lahat ng uri ng bendisyon, pati po yung ordinaryong pagbibindisyon ng pari sa inyo, na hindi namin dapat ipagkait sapagkat nagbibindisyon ay Diyos, tinatawag talaga ang pagka-Diyos ng Diyos sa inyo, sa lahat ng tao, sa ating lahat. Yun po ang bendisyon. Kapag ang tinawag ay yung kalaban ng Diyos, malediksyon yun. Yan ang salungat. Benediction, malediction. Ano po yung benediction? Yung salitang mabuti, na yan po yung salita ng Diyos. Si Jesus yan. Kaya pag benediction po kayo, tayo nakatayo at awitin lagi natin ng praise the Lord. Yun ang hallelujah. Na inuulit natin yung ating pagpupuri sa Diyos bago mag-ebanghelyo. Pag benedisyon na ng ebanghelyo tayo, ang ebanghelyo si Kristo, tayo po'y magpupuri ulit sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng hallelujah. At tayo po'y nagkukurus. Ba't po tayo nagkukurus lagi? Sapagkat ang tatak na tayo kaisa na Jesus. Napakaganda po ng pagkakataon natin dito ngayon sa Mataas na Kahoy. Ang kapistahan ay nasa loob pa rin ng Pasko. Alam niyo po ang araw ng Pasko ay 8 araw. At mahalaga po yung 8 araw. Sa mga Hudiyo, at ibig sabihin sa Lumang Tipan, ang mahalaga ang numero 7, 7. Kaya yung ikapitong araw, sabi ito, nagpahinga ang Diyos, hindi naman kailangan magpahinga ang Diyos. Pero ibig sabihin tayo ay magpahinga para tayo nasa Diyos, bibigyan tayo uli ng lakas. Yun ang pinapangilinan ng mga Hudiyo. Pero sa ating mga Kristiyano, ang araw ng Panginoon ay ika-8 araw. Yung pong araw pagkatapos ng Sabbath day, banal sa mga Hudiyong Sabat, sa mga Kristiyano, yung ika-8 araw. The day after the Sabbath. At yun ang unang araw ng linggo, ng Sanlinggo, Sunday po. Bakit po? Hindi sapagkat nagpahinga ang Diyos, hindi sapagkat tayo magpapahinga kasama ang Diyos, kundi tayo dapat ay we belong to God. Tayo ay sa Diyos. Dapat sa Diyos lagi tayo. We have to belong to God all the time. At paano po tayo sumasa Diyos? Hindi lang sapagkat nilikha tayo ng Diyos para sa sarili, para sa Kanyang sarili. Nagkasala pa tayo, lumayo tayo sa Kanya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya yung ating pinagdiriwang lagi, araw-araw, at tuwing araw ng linggo lalo, ay ang muling pagkabuhay. Pero yung muling pagkabuhay, yan po ang bahagi ng tawag natin Paschal Mystery. Yung pagtawid sa Lumang Tipan, yung mga Hudiyo, itinawid sa pamumuno ni Moises. Si Moises ang tagapagligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa kalayaan bilang bayan ng Diyos do sa lupang ipinangako. Yan po ay larawan lamang ng gagawin niyang pagliligtas sa ating lahat, sa sangkatauhan mula sa ating pagkailipin sa kasalanan, sa masama. Yan po ang tendency natin lagi, sumasama tayo. Inililigtas tayo ng Panginoon Hesus patungo sa pagiging mga anak ng Diyos. Yun po ang kabanalan. Paano niya ginawa yan? Una, yan ang nadinig natin sa unang pagbasa. Ang anak ng Diyos ay naging tao. At hindi lang naging tao, bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, nagpakababa siya. Hinubad niya lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkataong tao, namuhay na isang alipin. Katulad natin, alipin, walang karapatan. Nang maging tao siya, nagpagababa pa, naging masunurin. Bakit siya masunurin? Sapagkat siya anak. Ang anak po, laging masunurin sa ama. Na masunurin na hanggang kamatayan sa krus. Kaya siya'y itinampok ng Diyos, binigyan ng pangalan. Alam niyo yung pangalan, hindi lang pangalan na yung Jesus ay ibig sabihin ng 3 letra, no? Jesus, H-E-S-U-S, no? Hindi lang pangalan, kundi dangal. Yung kanyang pagkatao, na ating pagkatao, binigyan ng karangalan.
Yun po ang ngalan ng Diyos kapag sinabi natin ay Our Father, hallowed be thy name. Talagang ang pangalan ng Diyos ay napakabanal, napakadakila. Yan po gustong maging dakila sa atin. At yan po talaga ang plano ng Diyos, umpisa pa. Tayo nilikha niyang kawangis niya. Ibig sabihin, dakila, we are meant for greatness sa kadakilaan niya. Tuwing tayo po gumagawa ng mabuti, ibig sabihin, ang Diyos ay namubuhay sa atin, tayo po dinadakila. Pag gumawa tayong masama, tayo ay sumasama. Nagiging walang dangal, kahiya-hiya. Yan ang kasalanan po, kahihian yan. No? Ang kabutihan ay yan ay karangalan. Kaya po, dito po napaganda, narito ang batang si Jesus, lalo na nandiyan pa ang Pasko, nandiyan ang sabsaban, no? Ang ibig sabihin ng sabsaban, yan po yung kinakainan ng hayop eh. Ibig sabihin siya ang pinanggagalingan ng buhay. Ang pagkain po ay para tayo magkaroon ng buhay. At yan alam natin, siya magiging pagkain sa Eucharistia. Yan po doon naman sa pagkanyang iniaalay ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa atin. Ano? Kaya maganda, nandiyan ang batang si Jesus. Ano po ang pangalan niya? At ang hiwaga ng Diyos na nandiyan sa mga pangalan ng ating tagapagligtas sa panahon ng Pasko, Emmanuel. Kanya lang tayo kamahal ng Diyos, ay laging sumasa atin. Gusto niya, siya'y nasa atin. At dapat tanggapin natin. Kapag tayo tinatanggap natin siya, niluluwalhati niya tayo. Kaya umaawit lagi ng Gloria in excelsis Deo. Ang unang umawit yan, mga anghel. At yan po ang awit sa langit. Laging niluluwalhati ang Diyos. Pwede naman nadadagdagan ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nadadagdagan ang pagka-Diyos ng Diyos kapag tayo niluluwalhati natin siya. Kundi ang kanyang pagka-Diyos bumababa sa lumuluwalhati sa Kanya. Habang tayo nagdarasal sa Kanya, habang tayo nagpupuri sa Kanya, habang tayo pinaparangalan natin na tayo ang Kanyang itinataas. Tayo ang nagiging dangal niya. Yan. Yun po ay sa Pasko ng kapanganakan, niluwalhati ang Diyos, no? Bumaba siya dito para tayo ang Kanyang bigyan ng Kanyang kadakilaan. No? Pagkatapos, lumaki siya, yan. Kaya dito sa Enero, pinagdiribang pa natin ang Nazareno eh. Di ba sa Quiapo, January 9 yata yung kapistahan? Bakit po? Yan po, dalawang mihiwaga. Doon ay Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin. Ito po ang Diyos ang tagapagligtas natin. Yung pong salitang, ang Diyos ang aking tagapagligtas. Yan po ibig sabihin ng salitang Jesus. Jesus, yan po ang Diyos ay aking tagapagligtas. Kaya po kapag tayo halimbawa, nag-aagaw buhay tayo, kung dating gusto nating maligtas, sabihin natin, Jesus. Siyempre maganda tayo na bibigyan ng sakramento ng may sakit, o kaya nagkaagaw buhay. Pero yan ay, ang tawag sa atin ay pinahehesusan. Pag tinawag ang salitang Jesus sa atin at tayo mismo magsabi ng si Jesus, dalangin na yan na sinasabi natin, ang Diyos ang aking tagapagligtas. At ililigtas tayo ng Diyos kahit sa salita lamang na iyon. Yan. Ito po, Pasko ng kapanganakan, Pasko ng kanyang pagpapakasakit, yan ang Misteryo Paskal, pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ano kayo muling pagkabuhay? Yung pagkatao niya ay niluwalhati. Ang katauhan niya niluwalhati. Hindi niya kailangan yan. Hindi kailangan siya sapagkat maluwalhati siya, sapagkat siya Diyos na. Mulat mula pa. Pero niluwalhati ang pagkatao niya, yan ay ating pagkatao, galing kay Maria Birhen, sapagkat siya Diyos din, ang pagkatao natin ay pupuspusin ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga siya binigyan siya ng pangalan, na higit sa lahat ng pangalan, at lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklot at sasamba sa Kanya. Sasamba sa Diyos na naging tao. Sasamba sa tao na naging Diyos. Na pinuspos ng Diyos. Yan po ang iluluklok sa trono sa bandang huli. Ang nakaupo sa trono ang Diyos. Tatayo ang Diyos sa trono. Iluluklok ay ang taong si Jesucristo. Alam natin, Diyos din. Pero nakalagyan, ang hari natin ay yung Diyos na totoo, na tao naman totoo, yung pagkatao natin nakarating sa pagka-Diyos. Kaya nang sabi natin tugunan, maningning ang iyong ngalan.
Ibig sabihin, nagniningning, brilliant, ang pangalan, dakila Dakila sa sangkalupaan. Alam niyo, kapag tayo niligtas ng Diyos, kapag tayo napuspos ng Diyos, hindi lang naman tayo ang malapit sa Diyos ang buong santinakpan. Kaya po may mga giyera, yan, away-away. Kaya po may mga sakuna, yan, mga flooding, mga yan, pinapahirapan tayo ng kalikasan sapagkat sinisira din natin ating ang kalikasan. Gumaganti lang yan. Kaya po tayo nalulungkot, kaya tayo napapahamak ay dahil sa kasalanan. Si Jesus, ang ating tagapagligtas na Diyos, binabawi tayo sa kalagayan ng ating kasalanan. Ginagawa tayong mabuti. Kaya ano sabi? Doon sa pag nagniningning na ang dangal ng Diyos sa atin, ang ngalan ng Diyos, ang kanyang karangalan ay nasa atin, nasa tao, likha mong langit, sabi ng gumawa ng salmo, kung aking pagmasdan, tinitingnan natin ang tala, bituin, ang buwan, ano ang tao? At iyong alalahanin, nasa isip ng Diyos ang tao, dinadakila niya ang tao. Ano nga siya at sukat mong kalingain? Siya nga'y nilikha mo, kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Napakaganda ng itong Salmo 8, no? Pinamahala mo siya sa buong daigdig. Bakit po magulo ang daigdig? Sapagkat masama po ang ating pamamahala. Sabi nga, mayroon ako kaibigan na ako naging chaplain ng UP. May isang professor sa UP na sabi sa akin, alam mo, Father, ang ating pamahalaan kaya magulo kasi hindi tapat sa pagiging pamahalaan Ano daw ibig sabihin ng pamahalaan? Pamamathala ng bathala. Ang bathala, Diyos. Ang namamahala ay ang Diyos. Tayo pinagkatiwalaan ng Diyos para pamahalaan ang buong santinakpan. Kaya ang santinakpan, ililigtas din natin kung tayo ay mapagtapat sa Diyos. Hindi lang tayo ang magkaroon ng bagong paraiso, bagong langit at bagong lupa. Hindi, lahat na nilikha ng Diyos, yan may sa Diyos Lahat ay mabuti. Nilikha ng Diyos yan, yung isda sa tubig, yung ibon sa impapawid, yung mga hayop sa kati, nilikha niya ang bundok, nilikha niya ang dagat, nilikha niya ang langit at lupa. Sabi niya lagi, and God found it good. Maganda. Bakit? Galing sa Kanya Wala namang masamang naggagaling sa Diyos Saan ang galing masama? Nung tumalikod tayo sa Diyos. At sinunod natin yung kaaway ng Diyos. Na dati din mabuti siya pero naging mayabang siya. Naging palalo siya. Yung kapalaluan natin, yun din ating kapapahamak Yan ang dahilan kung bakit tayo nagagalit sa isa't isa, kung bakit yung mga kapatid natin pati ang mga kapatid natin inaaway natin, dahil tayo palalo. At ang palalo, sumasalungat tayo sa Diyos, tayo sumusunod sa demonyo niyan. Pero hindi yan ang nais na Diyos. Kahit na tayo naging makasalanan, ililigtas tayo ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit siya naging tao. At ang dahilan kung bakit yung kanyang pagkatao, niluwalhati niya na matapos na danasin niya ang parusa na niyay sa atin. Ang hirap at saka ang kamatayan ay dala ng kasalanan. Hindi nilikha ng Diyos. Yan ang ating paglayo sa Diyos. Pero ang talagang buhay natin, ang talagang lunggati natin ay buhay na walang hanggan. At yan ay nakikibahagi tayo ngayon. Sa sakramento. Itong pakikisa natin, pagiging kasangkapan, instrumento, para maging sagrado, maging kaisa ng Diyos at mahalaga yung misa. Yung ibang sakramento dahil sa misa. Ang misa, wala ba kundi si Jesus na kapiling natin. Tandaan natin ang pangalan ni Jesus, siya ang Diyos na sumasa atin, siya ang Diyos na nagliligtas sa atin. Christmas at saka Easter, yan po. Ang Diyos sumasa atin, Emmanuel, ang Diyos na nagliligtas sa atin, Jesus. Kaya napakaganda. At katulong, bakit nangyari yan? Sapagkat may isang tao, siyempre ang anak ng Diyos naging tao din, masunurin yan hanggang sa lahat ng sandali. Hindi siya kailangan sumalungat sa Ama sapagkat siya tunay na anak at anak ng Diyos. No? Pero may isang taong tumanggap sa Diyos ng buong buo at talagang siya ay para sa Diyos. Siya ang mahal na ina na ating patrona. Kaya sa Belen, nandun siya para ang Diyos ay maging tao kasama natin. Sa krus, nandun siya upang tayo mga tao maging mga anak ng Diyos. Laging nandyan siya. Kaya mapalad tayo
Tuwing makikita natin ang mahal na Birhen, tandaan natin siya ang kasangkapan kung kaya't ang Diyos ay sumasa atin at tayo isa sa Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. Katulong natin siya, kaya siya ina eh. Yung pong Eucharistia natin pinagdiriwang, yan ay ang Kalbaryo. Kaya laging nandyan ang krus at nasa paanan ng krus ang mahal na Birhen. Anong sabi ni Jesus nung bago niya ibigay ang kanyang buhay sa atin? Sabi niya sa kanyang ina, ang una kinausap kanyang ina, babae. Bakit babae? Sapagkat yung sabi sa banal na kasulatan lalagyan ko ng pagtutunggali, ikaw at ang babae. Yun, magkalaban yung demonyo at saka ang mahal na Birhen. At siya ang wawasak sa kasamaan sa ulo mo. Yan. Yung babae, yun nakatayo sa paanan ng krus. Lagi natin kabilihan. Kaya narito siya, sapagkat tayo sa misa, lagi tayo nasa paanan ng krus. Sabi sa kanya, hayan ang iyong mga anak. Tayo mga minamahal na mga disipulo. At sinasabi niya sa atin, katulad sinabi kay San Juan, hayan ang iyong ina. Tayo po mga giling kapatid sa sandaling ito, ating pinagninilay ang Diyos na naging tao, pinagli natin ang tao na magdadala sa atin sa kanyang pagka-Diyos, si Jesus, Nazareno. No? Yan po ang hiwaga ng ating pananampalataya. Nandyan ang mahal na Birhen lagi. Tiyakin, para tiyakin sa atin, tayo ay laging kasama ang Diyos at tayo ay iniligtas ng Diyos. Yan po ang katotohanan ng ating pananampalataya. At habang tayo gumagawa ng mabuti, tayo po'y dadakilain ng Diyos. Si Kristo ang nasa atin, ang Diyos sumasa atin. Huwag tayong gagawa ng masama sapagkat pag gumagawa tayo ng masama, nawawala ang dangal ng Diyos na nasa atin. Bagkus tayo, binababa natin ang ating sarili. Tuwing gagawa tayo ng masama sa kapwa, hindi tayo nagiging kapatid ng kapwa, sinasalungan natin ang Diyos na lumikha sa atin. Ang kasama natin ay yung lumalaban sa Diyos na mapapahamak ng walang hanggan. Kaya tuwing tayo magsasama-sama ganito, magdadasal, magdiriwang ng kabutihan ng Diyos, tiyakin natin, inilalagay natin ang ating sarili sa panig ng kabutihan, sa panig ng Diyos, hindi at alis tayo sa panig ng kasamaan. Magsitayo po tayo at ating pahayag, ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad ng kanyang pangako nung isugo niya sa atin ang kanyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ang ating tutugon sa mga kahilingan. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway maipahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa ating bansa, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim, sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Ang lahat nawa, sa gabay ng mahal na Poon ng Nazareno, ay tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagpapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, matatanda at nagdurusa sa buhay, nawa ay patuloy nilang madama ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga paghihirap na kanilang nararanasan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, nawa ay makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng liwanag, dinggin mo kami. Diyos naming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kami mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin to sa pamamagitan ng Hesukristo ng aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang itong ating sakripisyo, tanda ng pag-aalay natin ating sarili, maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ngalan ni Jesus, tanggapin niyo po ang mga alay sa dambana, pakundangan sa kanyang pangako na anumang hilingin namin sa kanyang ngalan ay di mabibigo sapagkat siya'y nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni si Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng inyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng inyong balak. Ngayon ngay, inyong ipinakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak ninyong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat ninyo sa pagkataon ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya sana namang nagsisiyawit ng papuri sa inyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon si Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niyang kalis sa kanyang maragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong pong anak. Kaya't iniaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang nagkakalog ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak.
kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa ikasasiyan ninyong kalooban na bubuhay at nakahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo't magandang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Narito ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis na ating mga kasalanan, mapapalad tayong tinatawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ating pong second collection ay para sa matatanda, retirado at may sakit na pari na nasa St. Joseph Seignory, Maraboy, Lipa City. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, para po ninyong awang pagbigyan kaming mga nakinabang upang marapat naming maparangalan si Jesus na pong mahal sapagkat tanging siya lamang ang pinanikluhuran ng tanan sa kapagkakamit ng kaligtasan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat para sa pagsasagawa ng paggagawad ng katibayan ng pagkilala sa Hermano Mayor ng pista ngayong taon, sina Honorable Congressman Edwin Magsitayo po ang lahat.
Magsiupo muna po ang lahat para sa pagsasagawa ng paggagawad ng katibayan ng pagkilala sa Hermano Mayor ng pista ngayong taon, sina Honorable Congressman Edwin and Mrs. Judy Guardiola. Hayaan niyo pong basahin ko ang nilalaman ng sertipiko. Katibayan ng pagkilala kina Honorable Congressman Edwin and Mrs. Judy Guardiola para sa kanilang katangi-tanging kontribusyon at pakikiisa bilang Hermana Mayor sa mabunying pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang ngalan ni Jesus at tradisyonal na pistang bayan ng mataas na kahoy. Ibinibigay ngayong 3 ng Enero, taon ng Panginoon 2025 sa parokya ng Immaculada Concepcion, Mataas na Kahoy, Batangas. Nilagdaan ni Reverendo Padre Mar Andrin J. Castillo, katuwang na pari, at Reverendo Padre Aurelio Oscar B. Di Maapi, Kura Paroko. Inaanyayahan po sa harap ang ating Arsobispo Ramon Arquelles para sa paggagawad. Maraming salamat po, Honorable Congressman Edwin and Mrs. Judy Guardiola, Hermano Mayor 2025. Palakpakan po natin sila. Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan para sa kaunting panalagda ang Hermano Mayor ng ating pagdiriwang, Honorable Congressman Edwin Guardiola. Magandang umaga po sa aking mga kababayan. Sa namumuno sa ating lalawigan, Vice Gobernador Bart Libiste, palakpakan po natin siya. Sa namumuno sa ating bayan, Mayora Janet Ilagan. Sa mga nagsisilbing nakaupo ngayong dito sa ating pamahalaan, sa mga balak pang magsilbi sa darating na halalan, sana po ay kayo ay maging huwaran ng katahimikan, pagmamahalan at kaunlaran dito sa ating bayan. Magandang araw po at manigong bagong taon sa inyo lahat. Maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang ngalan ni Jesus at pista ng ating mahal na bayang Mataas na Kahoy. Nais ko din pong batiin ang aking butihing may bahay sapagkat ngayon po ay karawan ng aking pinakamamahal. Palakpakan po natin si Doktora Judy Guardiola. Ang akin pong lubos na paggalang sa lahat na nakiisa sa pagdiriwang ng banal na misa, lalo't higit sa mga paring nakiisa na nasa ating harapan. Sa ating Kura Paroko, Reverend Father Aurelio Oscar Di Maapi, katuwang niya ang ating pari, si Reverend Father Bar Ardin Castillo, at sa nangunguna ng banal na pagdiriwang, ang ating Arsobispo Emerito ng Lipa, Archbishop Ramon Arquelles. Palakpakan po natin. Maraming salamat po, Archbishop, at kami dinulog mo dito sa aming bayan ng Mataas na Kahoy. Ang nagdaang taon, naging isang mabiyaya at mabungang taon para sa aming lahat. Kasabay ang aking pagbati sa naging pagdaraos ng ka-150 taong anibersaryo ng imahe ng ating patron. Ito po ang ating traditional celebration ngayong January 3. Ngayong taon, 2025, taon ng hubileo, nagpapaalala sa atin ng biyaya at pag-asa. Pagkakataong ito sa atin ay na nagbibigay ng pagkakataon para mas tumulong sa lahat ng pamamaraan, maging kabahagi sa pag-uglad ng bawat isa.
Samahan po ninyo ako sa aking patuloy na panalangin sa kapayapaan ng ating bayang mataas na kahoy. Nais ko din pong kuhanin ang pagkakataong ito para sa kayo ay imbitahan mamaya sa gaganaping konsyerto sa aming bahay. Gaganapin po sa CWS Basketball Court Hangar, Barangay Kalingatan. Sa ganap na ika-3 ng hapon, sama-sama po nating sasalubungin ang bagong taon ng musika at pagkakaisa. Inaanyayahan ko din po kayong saluhan ako sa isang maagang paglalakad hanggang Kalingatan upang tayo magkasalo-salo sa kaunting merienda ang aking inihanda dito sa aming tahanan. Muli po, masaganang bagong taon, maligayang kapistahan sa ating lahat at sa bayan ng Mataas na Kahoy. Muli po maraming salamat Congressman Edwin Garjola. Manatili pong nakaupo ang lahat. Mamaya po sa ganap na ika-4 ng hapon ay isasagawa ang prosesyon para sa karangalan ng mahal na poong Santo Niño. Ang lahat po ay naanyayahan na makiisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa pamamagitan ng pagdalo dito. Para sa mga paglilinaw at mga katanungan, maaari po ninyong bisitahin ang Facebook page ng ating parokya. Ang parokya ng Immaculado Concepcion ng Mataas na Kahoy ay nagpapaabot din ng pasasalamat para sa mga taong naging instrumento upang maging matagumpay ang pagdiriwang natin sa araw na ito. Pasasalamat para sa mga naglingkod sa misa, sa lahat ng mga nag-alay ng pamisa, mga sponsors at offerors, at sa local government unit. Sa Hermano Mayor ang ating pagdiriwang ngayong taon 2025, Honorable Congressman Edwin Garjola at Mrs. Judy Garjola. Pasasalamat din po para sa mga pari na nakiisa at nakasama natin sa ating banal na pagdiriwang ngayong araw, lalo't higit sa namuno ng ating banal na misa, Archbishop Ramon Sig Arquelles, Arsobispo Emerito ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat po. Pagkatapos po ng final blessing, magkakaroon po ng picture taking ang ating namuno ng banal na misa, kasama ang ating kaparian na susundan ng Hermano at Hermana Mayor. Maraming salamat po at ang lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Salamat po.